may photoshoot kami. Anong nangyari? Na-aksidente po kasi yung kapatid ko po kanina, hindi ko po maiwan. Hindi mo naman pala kaya. Tinanggap mo ba tong trabahong to? Ba't ka nininigaw ng babae? John Paul, tama na. Huwag ka na makipag-away. Problema sa inyong mga mayayaman. Kala niyo kung sino kayo. I am warning you, Tata. Kaya kong sirain ang buhay mo. Hindi po lahat ng tao katulad niyo mag-isip. Umayag akong magpakasal ka kay Francis kahit labag sa kalooban ko. Aayusin mo yung divorce natin bago ka ikasal kay Francis. Walang pwedeng makaalam na kinasal tayo. Mom, I know what you mean. Salamat po. Tuloy kayo. Congrats, Sir Francis. Thank you. Congrats, Ma'am Denise. Isn't she adorable? Gaano kali? Eh nga ah. Bawal ko bang kilatisin yung karibal ko? Karibal? Karibal sa negosyo, I mean, ikaw talaga. Alam mo, bilib na bilib talaga ako sa'yo, Francis. Matagal ko nang inaayos tong pwesto na to eh. Pero ikaw pa rin yung nanalo sa bidding. I guess Francis Palma always gets what he wants. Habang ako, sanay na akong hindi ko lagi nakukuha yung gusto. Like you. Let me just check up on the guests. There you are, Venice. Hi. Don't act like you don't know me. Sa dami ng away nating dalawa. O di kaya masyado ako maganda today. Ikaw talaga. Ako pa rin naman to. The one and only Ivana Velasquez. You know what? I'm glad na you can still smile in front of the cameras ha, pati sa visitors mo. After mag-viral nung nagawa mong kahihiyan sa birthday ni Sir Gov. Dahil lang sa nabaling takong. Ano? Nabaling takong? Paano mo nalaman na nabali yung takong ko? Alam nyo, naisip ko lang, paano kung bumalik yung Venice? Ano kaya mangyayari kay Tata? Ay nako, alam nyo, kahit ano pang sabihin nila, kailangan nilang bayaran si Tata. Kasi nga, nakasulat sa kontrata yon. Hindi naman yun yung inaalala ko eh. Ang iniisip ko, baka biglang magalit si Venice, mapahamak pa si Tata. Oo nga. Mataray pa naman yun, sabi ni Ate Tata. Baka mamaya magkasakitan pa yung dalawang yun pag nagkataon. Hindi naman siguro yun papabayaan ni Sir Francis. Di ba nga, ang kwento ni Tata, bumait na sa kanya si Sir Francis. Isa pa yun eh. Anong alam mo sa pagkabali ng sapatos ko? Hindi naman nakita yun sa video ah. So what are you insinuating? Niwala nga ako dun sa venue. Malay ko. Baka mamaya may inutusan ka dun. Gusto ko, gawin mong kahiya-hiya si Venice sa harap ng maraming tao. I don't get it. Bakit ako yung sinisisi mo? Venice, marami kang kaaway. Baka isa sa kanila, gusto kong pabagsakin. Hindi na ako magtataka doon. Halika nga dito, kausapin mo si Sir Francis!
Sir Francis? You call your husband Sir Francis? Kay Francis! Magpaliwanag ka sa kanya! Di ka dito! Magpaliwanag ka kay Francis! Ano ba? Bitawan mo nga ako? Huwag mo sasaktan ang asawa ko. O ikaw, sabihin mo sa kanya, sinabi mo sa akin yung tungkol doon sa takong ko! Sabi ba naman niya, nasira daw yung takong ko doon sa party ni Sir Gold? Paano niya malalaman yun? Tingin ko may kinalaman siya doon eh. Totoo ba yan, Ivana? Francis, pagsabihan mo nga yung asawa mo. Alam kong matagal na siyang baliw, pero mas malakas yung tama niya ngayon. You know what? You'll be hearing from my lawyers once na dinamay niyo ako sa gulo ng pamilya niyo. Ivana, please. Don't make a scene here. Or else I'll call the security and escort you out. Pwede na po tayo pumasok. Love, let's go. Si Mami? Anong ginagawa niyo dito? We need Paano to niyo... talk, Venice. We need to talk. Mom, hindi ako babalik ng Pilipinas if that's what you're here for. Ilang araw ka na nagmumukmuk dito, ha? Ilang araw na? Siguro naman, natauhan ka na. Na wala kang mapapala dyan sa kabit mo. Hindi ka niya mahal. Venice, ang talagang nagmamahal sa'yo, yung asawa mo, si Francis. But it's too late, Mom. Alam na ni Francis yung affair ko. Sinabi ko yun doon sa video na iniwan ko sa kanya. Well, lucky for you, I had that stupid video edited. Yung sinend kong video sa'yo, yun yung laman ng USB na iniwan dito ni Mang Benis. Ipatrim mo yan dulo ng video bago magising si Francis. Ang alam lang niya, nag-away kayo. Hindi niya alam na sumama ka sa ibang lalaki. So, maaayos mo pa ang lahat ng ito. But, Mom, I've been gone for weeks. For sure, by now, lahat ng kontrata ko terminated na. Actually, wala kang inabando ng mga commitments. Nagawa na namin ang paraan. Natatandaan mo ba yung babaeng kamukhang-kamukha mo? I hired her para maging ikaw. And so far, napapaniwala naman niya lahat ng tao. At nagagampanan niya ng maayos ang lahat ng trabaho na iwanan mo. Just like old times, Venice. Niligpit ko na naman lahat ng kalat na iniwan mo. So, may career ka pa rin na mababalikan sa Pilipinas. At
maaari pa rin kayong magkaayusan ng asawa mo, si Francis. Kami. I know, in your heart, na mahal mo pa rin ang asawa mo. Natukso ka lang. Pero kung ipagpapatuloy mo itong kagagahang ito, maaring hindi lang ang career mo ang maagaw sa'yo ng impostora mo, kundi pati ang asawa mo, si Francis. Agawin niya. Kaya oras na para bawiin mo ang buhay mo. Dennis. Huwag mo naisipin yung nangyari sa'yo kanina. I know Ivana too well. It's not impossible na siya nga may kagagawan sa lahat ng mga nangyari sa'yo. Salamat po at naniniwala kayo sa akin. Kailangan ko lang tawagin yung drivers. Kailangan nila sundin si Mama and Sir Go from the airport. They're flying in from Cebu today. Sige po. Mauna ka na. Taka sa akin ngayon. Huwag mo sasaktan ang asawa. Love, wala kang tanga, kinikilig ka ba? Tama nito eh. Ang buksi mo ah. Ito kinikilig. Kakakainis. Ba yan? Hindi, mali eh. Mali! Tata, mali! Hindi ka pwede kiligin. Kasi naman eh. Ano ba yan? Ma'am Venice? Ako nga. Yung babaeng kinokopya mo. Ma'am, hindi naman po sa ganun eh. Naghanap lang po sila ng hahalili sa'yo habang wala po kasi kayo. Hahalili sa akin? From what I've heard, mga agaw ka? Gusto mong agawin lahat sa akin? Gusto mong agawin yung asawa ko? Yung bahay ko? Yung buhay ko? Pati nga yung suot mo sa akin yan eh! Hubarin mo yan! Ma'am, hubarin mo yan! Hubarin mo yan! Ano po? Binitawan niyo po! Ma'am, hindi po! Mali kayo nang iniisip! Nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko! Nagtatrabaho ka? Ang sabihin mo, tinatrabaho mo yung asawa ko? Well, guess what? Tapos na yung pagpapanggap mo! Hindi ko hayaan na agawin mo lahat sa akin! Sorry, if you want Vinny Sermoso, if that's me! Lumayas ka sa buhay namin! Impostora!
you were up to no good! Pauwiin niyo na lang po ako! Ano pauwiin? Ano ganun lang kadali yun? Ha? Walang di ka! Tama na po! Hindi ako titigil! Tama na po! Tama na po! Nagkakamali po kayo! Hindi ako nagsasabi! Ginagawa ko lang may trabaho! Dennis! Dennis, tama na! Ano ba? Dennis! Tawal mo ako! Dennis! What the hell? Idedefend mo na naman yung malanting yan? Anong pinagsasabi mo? May hindi ka maglang nagtatanong sa akin. Hindi ko nga alam na bumalik ka na eh. Well, kasama ko bumalik kanina si ate tsaka si mommy. Eh, yun naman pala. So alam mo kung bakit kailangan ko pa kunin si Tata? We had to find someone who looks like you to fill in your place while you were gone. At pumayag ka naman! Ang sasabihin mo, gusto mo lang din akong palitan! Dennis, ikaw yung umalis. Iniwan mo ako, di ba? But you know, despite what you did, hindi ako gumawa na makakasira sa relasyon natin. Because I knew you'd come back. And I've always been loyal to you. At hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Buti na lang, hindi na namin kailangan yung mukha mo. Tita, please. Dennis shouldn't have hurt Tata. Kung ilalam mo lang ang sitwasyon, Venice. Alam ko naman yung sitwasyon. Alam ko, na takot ka sa mga magulang mo. Kaya natatakot ka na wala kang maharap na asawa sa kanila. Tapos, yung ate ko naman at yung nanay ko, takot na walang kitain. Kaya naghanap ng kamukha ko para may pakita sa mga fans. Diba? Eh, ang malas nyo lang, malandi ang nakuha ninyo. So ngayon, kailangan niyo harapin yung galit ko. Ma'am, wala po akong nilalandi. At wala din po akong ginagawa na hindi po inuutos sa akin. Oh, really? So, trabaho mo talaga makipag-holding hands sa asawa ko at matulog sa kama ko, nakatabi mo siya. Ma'am, lumaki man po akong mahirap. Pero pinalaki po ako ng nanay ko na marangal. Kaya ko po kayong tingnan sa mga mata ninyo at sabihin ko na wala po nangyari sa amin ni Sir Francis. Wala ko ginihimong amalain. Wala po kong intensyon na manira po ng relasyon ng mag-asawa. Hoy! Tama na nga yan! Venice, wag kang mamabasta na parang wala kang tinatag. Sugar. Anong ibig mong sabihin may tinatago? Tignan mo nga yung nangyayari sa'yo. Alam mo, kasalanan mo rin naman lahat ng ito eh. Pero mo, iniwan na nga ni Venice si Francis para makasama ka, pero nakuha mo pa rin mga babae. Hindi
Ninong naman. Parang hindi mo naman ako kilala. Yung mga babaeng yan, wala lang naman yan eh. Laro-laro lang. Iba pa din si Venice. Hindi naman ako mababaliw ng ganito sa kanya, di ba? Kung hindi ko siya mahal. Kahit na iniwan niya ako noon para pakasalan si Francis. Hanggang ngayon, hindi naman nagbago yung pagtingin ko sa kanya eh. Well, about that, meron akong dapat malaman. And that's the reason why I'm here. What's that, Nino? Natandaan mo tong lawyer na to? Siya yung lawyer na hinire natin para iproseso yung divorce papers nyo ni Venice. And gayon, nakakulong siya for fraud. May mga cases siya at saka petitions na hindi niya proseso at itinakbo lang yung pera. But unfortunately, kasama yung divorce case nyo ni Venice na itinakbo niya na rin yung pera. What? Yes. That means hindi nga natuloy yung divorce ninyo ni Venice. Nong, teka lang ah. So, you're saying na valid pa rin ang kasal namin ni Venice? Yes. And James, US citizen ka. So sa mata ng batas ng Amerika at ng Pilipinas, kasal pa rin kayo ni Venice. Ikaw yung unang pinakasalan ni Venice. So yung kasal niya kay Francis is null and void. And you're still the legal husband of Venice. Wow, Ninong, I can't believe this. I need to talk to Venice. Susundan ko siya sa Pilipinas. Kailangan niyang malaman. Ako pa rin ang asawa niya at hindi si Francis. Ninong, thank you. You're the best. Basta ayusin mo yan. Baka tinuwa na. Anong ibig mong sabihin may tinatago? Don't mind her. You know, what she means is, mali na tinago at sinarili ni Venice ang problema ninyong mag-asawa. Mali din na basta-basta ka na lang inabandona na o wala man siyang sinabi sa'yo. Just get rid of her para wala nang gulo. Fine. Magmula ngayon, wala na tayong kontrata, Tata. Ha? Parang kumalat yung tinta ng ballpen dyan sa pirma. Venice, gusto kong lutuin mo ulit yung batchoy sa buko na ginawa mo ng party. We decided na isama to sa main menu officially. Pero baka mahirapan ako na i-replicate yung lasa kasi nagmamadali ako ng party. Ay, di ba recipe ng lola mo to? Marcelo, anong ginaubra mo sa balay ko? Lakpas ka na! Sa pinag-usapan nating petsa! Artista to, di ba? Uunahin ko to. Tapos, ito naman, bago kita tapusin. Malinaw! Oo, Marcelo.